Magandang hapon po mula dito sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na Tropical Depression Maymay na may international name na Kujira na ang ibig sabihin ay whale at ang name na yon ay galing sa Japan. At dito po sa ating latest satellite image, kung mapapansin din natin na lumabas na po sa kalupaan natin itong si Bagyong Maymay. Binagtas niya yung Cordillera Mountain Range at ganoon na rin yung Sierra Madre. Ibig sabihin, yung interaction nito sa lupa ay nakakontribute din sa patuloy na paghina nitong si Bagyong Maymay. Kaya ngayon po ay itong maximum sustained winds o lakas ng hangin na nakapaloob dito kay Bagyong Maymay ay nasa 45 kilometers per hour na lamang at ang pagbugso o yung biglang paglakas sa paligid nito ay umaabot na lamang ng 70 kilometers per hour. Sa kanya pong distansya from the coast, ito po ay around 150 kilometers east-northeast ng Ittiague, Isabela. At unti-unti pa po, papalayo ito sa ating kalupaan and eventually ay tuloy-tuloy din yung paghina nitong si Bagyong Maymay. Magsaganon pa man, patuloy pa rin yung epekto ng hanging habagat kaya patuloy pa rin tayo na makakaranas ng mga pag-ulan lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. At dito po sa ating forecast track, magpapatuloy pa rin yung kanyang southeastward na direction. Ang nangyayari po kasi dito ay unti-unti ay hinihigop siya ng mas malaking bagyo na may international name na Dolphin na pinakita din po natin kanina dun sa previous slide. Mas i-elaborate po natin iyon mamaya sa mga susunod pa na part ng ating live o ng ating press briefing. So, habang papalayo pa po ito sa ating kalupaan, mas pahina din ito ng pahina hanggang sa eventually ay maging low pressure area na lamang. Posible po na bukas ng madaling araw or umaga ay maging malusaw na po o matunaw na o mag-dissipate na itong si Bagyong Maymay. Pero again, dahil po patuloy yung impluensya ng habagat at ganun na din yung patuloy na paghila nung si Tropical Cyclone Dolphin ay makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin at ganun din ng mga pag-ulan sa western section ng ating bansa. Kahit tropical depression na lamang po itong si Bagyong Maymay ay may mga nakataas pa rin na signal number 1 pero limitado na lang po yan dito sa eastern section ng central and northern Luzon. So yung southeastern portion ng Cagayan, signal number 1 pa rin, ganun din yung eastern portion ng Kalinga at ganun din central and eastern portion ng Mountain Province, central and eastern portion ng Ifugao, central and eastern portion ng Nueva Vizcaya at ganun din dito sa probinsya ng Quirino, Isabela, and central and northern portion ng probinsya ng Aurora. Bukod po dun sa mga binanggit natin na nakataas sa signal number 1, may mga pagbugso pa rin ng hangin na mararanasan tayo dahil na rin sa mga binanggit nating factors kanina. Kaya even dito sa Metro Manila ay posible tayo na makaranas ng mga pagbugso ng hangin o yung biglaang paglakas ng hangin for a short period of time. So meron po tayong nakataas pa rin na heavy rainfall warning at ibig pong sabihin nito ay naka-yellow pa rin dito sa Metro Manila. Ibig sabihin sa susunod na 2 hanggang 3 oras ay makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Bukod sa Metro Manila ay mararanasan din po yan dito sa Zambales, Bataan, Cavite at ganoon na rin sa Rizal at ilang bahagi ng Laguna, Batangas, Pampanga, Bulacan at Tarlac. Itong mga naka-dark blue naman po, ito po yung patuloy na nakakaranas sa kasalukuyan ng mga pag-ulan pero hindi kasing lakas ng mga nakataas natin sa yellow. And then yung mga light blue naman ay yung mga makakaranas pa lang ng mga pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Para po sa buong detalye throughout the Philippines, pwede po nating bisitahin yung panahon.gov.ph. Yung binanggit po natin ay based on hourly rainfall na mararanasan natin sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Ngayon naman po dito sa ating weather advisory, ito po yung mga pag-ulan sa susunod na 24 oras simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. May mga pag-ulan pa rin po na mas mataas yung amount dito sa Occidental Mindoro. So, ibig sabihin po nito, kalat-kalat na mga pagbaha yung ating mararanasan sa probinsya ng Occidental Mindoro. At 50 to 100 naman, mga localized floodings yung posible nating maranasan. Dito sa mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila. So, naka-yellow din po ito sa heavy rainfall warning, Cavite, Laguna, at sa Batangas. And kahit na malusaw na po bukas itong si Bagyong Maymay, tulad nung binabanggit natin kanina, itong paghila ni Typhoon Dolphin sa hanging habagat, kung mapapansin po natin, yung movement ng clouds na galing sa southwest na direction papunta
dito sa ating western part ng ating bansa, particularly western part ng Luzon. Ibig pong sabihin nito ay magpapatuloy yung mga pag-ulan kahit na bukas and even sa weekend. At ito nga po yung gustong i-mensahe na ipahatid nitong ating weather advisory simula bukas ng 5 p.m. hanggang sa Sabado ng 5 p.m. So may mga naka-orange pa rin po dito sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan at naka-yellow po dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Antique, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union, Benguet, Ilocos Sur at probinsya ng Abra. Simula naman sa Sabado ng hapon hanggang sa Sunday ng hapon ay may mga naka-orange pa rin po. Ibig sabihin, patuloy-tuloy na mga pag-ulan pa rin throughout the day yung mararanasan ng mga kababayan natin dito sa Zambales, La Union, Benguet, Ilocos Sur at Abra. Naka-yellow naman po majority ng western section ng Central Luzon and Northern Luzon. Ganon din dito sa Occidental Mindoro. So yun po yung mga may babala natin patungkol sa malalakas na mga pag-ulan. Ngayon naman po sa gale warning, kung mapapansin po natin, nung previous na issuance natin ng gale warning, ang focus po ay dito sa western section ng Central and Northern Luzon. Ngayon po lumipat na po ito dito sa Batanes. Ang dahilan po nito ay dahil yung issuance natin ng gale warning previously ay dala po ni Bagyong Maymay, pero ngayon naman po, itong gale warning natin dito sa Batanes ay dala naman nitong si Bagyong Dolphin habang papalapit po ito. Kaya yung mga kababayan po natin sa Batanes, sa mga na nakatira sa Batanes ay patuloy po na mag-ingat. Huwag po muna tayong pumalaot. Posibleng umabot ng hanggang 4.5 meters yung taas ng alon na posible nating ma-encounter kapag tayo ay pumalaot o kaya naman tayo ay nangisda. At yan po yung ating update patungkol dito kay Bagyong Maymay. At ako po si John Manalo. Mag-ingat po tayo.